10 na nga na nagising kami ngayong araw mga mamshi. Dumating nga pala si Daddy Sherwin na may dala-dala nitong susunga ba yung tawag dito. Galing nga pala sa mga kapwa niya vloggers. Na nakatira malapit nga lamang sa dagat kaya naman nga nakakakuha sila ng libreng pang-ulam. Tulog pa nga si Sean at saka si Chantal ng mga oras na yan kaya nga ako lang yung mag-isa na pumunta sa palengke. Para naman nga makaiwas-iwas na rin sa gasto sa paghingi nila ng mga laruan kapag meron silang nakita. Dahil nga may pasok na naman nga bukas ay magpaprint nga pala ako ngayon ng mga output na dapat kong ipasa sa school. Linggo nga pala ngayon kaya medyo bilang na bilang talaga yung mga tindahan na bukas dito sa palengke. Kahit nga sa isang araw pa naman mga mamsi ang pasa nitong output ko ay pinaprint ko na rin para hindi na nga medyo hassle kapag ako ay nasa school na. Dito nga lang pala ako palagi nagpaprint mga mamsi dahil abot kaya nga lamang ang presyo ng print dito. Papaserox na nga din pala ako nang kailangan ko rin ipasa para sa educational assistance at sana pala rin ulit kami magkapatid. Dahil palagi namang sobrang laking tulong sa amin ng mga ganyang educational assistant kapag kami ay napapasali. Pagpasensyahan nyo na nga din talaga mga mamshi, ito namumutok-mutok ang braso, talagang food is life lang din talaga ako ngayon. Ewan ko, hirap pigilin ba? Bili nga pala talaga ako nitong tote bag o ano kahit ano pa man basa dun. Para nga kapag ako'y namamalengke, meron ako daladalahin na bag. Mura lang siya mga mamshi. Alam nyo ba, nabili ko na to sa Shopee ng 37 pesos at nagagamit ko rin siya sa school. Alam nyo ba mga mamshi, sa totoo lang, hirap na hirap talaga akong mag-video or mag-vlog sa maraming tao. Kasi hindi pa nga ako sanay, nahihiya-hiya pa ako. Kaya yung pagbibideo ko na to, as in talagang parang patago-tago lang. Kaya kung mapapansin nyo, ang gulo-gulo ng mga video ko, malikot talaga. Kasi nga, ang hawak ko niyan is nakatago siya dun sa may parang bag ko. Or nakalagay naman siya sa aking baba minsan. Kasi kunyari, nagtitingin-tingin ako anong bibilhin ko, ganyan ba. Isa na nga din pala sa pinunta ko dito sa palengke, nagpabili nga pala ng gulay ito si Daddy Sherwin. Nagpapahanap pa nga siya ng pako wala namang available. Kaya sitaw na lang binili ko, tapos bumili na rin ako ng niyog, tapos libre kayod na rin. Dahil ilalahok nga daw namin sa suso at gagataan daw niya mamaya. Nung isang araw pa din nga pala nagre-request sila Kuya Sean at Chantal na bilhan ko daw sila ng pakwan. Kaso 50 daw per kilo, tapos hindi na nga daw mahahati kasi hapon na. Ang laki nun mga mamshi, baka umabot ng 300 pesos ang isa nun, kaya mansanas na lang at orange yung binili ko. At syempre, hindi nga mawawala palaging tinapay kapag pumunta ako sa palengke at dito ako palagi bumibili sa tindahan na to dahil laging ang bago. Tumigil na nga lang din pala muna ako saglit dito sa gilid ng karinderya para ayusin ko yung dala ko kasi ang gulot, umbok na umbok. At pag uwi ko nga, nakaabang ito si Chantal dito at sabi nga sa akin, iniwang ko daw siya. Abang nga at talagang inabangan pa nga ako dito sa labas ng bahay. So ito na nga mga mamshi, yung suso na may kaunting sitaw ni Daddy Sherwin, mukhang mapapa-extra rice na naman ako nito Hindi na talaga makapag-diet. Siya talaga palagi nagluluto ng mga ganyang gulay kasi siya yung masarap magluto. Ako naman, taga-kain lang. So hanggang dito na lang. Bye!